New Life in Christ Ministry. A spirit-driven church with a vision to win, teach, equip, and disciple, all for the glory of God. Hello po, magandang gabi po sa bawat isa. Bago po natin pasimulan ang gawain ng Panginoon, tayo pong lahat ay magdasal. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name, Lord. Pinupuri ka namin, Lord God. Pinasasalamatan ka namin, Lord God, sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin, Lord God. At dalangin po namin, Lord God, sa lahat po na aming gagawin ngayon, Lord God, sa aming online service. Ikaw po ang patuloy na mapurihan, Lord. Ikaw po ang patuloy na malugod, Lord God. Salamat, Lord God. Itinataas po namin sa iyo ang gawain na ito, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Sige po, ating pong purihin at sambahin ang ating mabuting Diyos. Umawit po tayo ng papurit pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige, Lord. Ang pagmawit at pagpuri sa iyo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo sasamba. O Diyos, purihin ka. Nagkila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat sa karan ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang hingin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat sa karan ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat sa karan ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat sa karan ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat sa karan ang kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat sa karan ang kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Good evening po sa bawat isa. Hello po. So, welcome po sa New Life in Christ Saturday Online Worship Service Christmas Season Edition. Joke lang po. Amen. So, September na po. Amen. Sa ating pong mga Pinoy, no? Talagang
Excited na excited po tayo pag dumarating na po yung Burr months kasi po parang 4 months celebration po yung Christmas sa atin. Amen. So, ayan po. Alam ko po magiging madali na po yung araw niyan. Amen. Sa pagdating po ng talagang Christmas Day sa December po. Amen. Pero yun nga po, in and out of season. Amen. We have to share the word of God. We have to hear the word of God. Amen. Kaya naman po, tara po, mag-pray na po tayo para pasimulan po yung gawain ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Lord, for this night, Lord God, that you have given us, for this opportunity once again, Lord God, na ibinigay niyo po sa amin, Lord God, para patuloy na mapakinggan ang iyong salita, Lord, at patuloy po kayong mapurihan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal, sa iyong habag, sa bawat isa, Lord God. Kaya naman po, Panginoon, dalangin namin, Lord, na sa lahat po ng aming gagawin ngayong kaorasan na to, Lord God, ay magbigay ng kaluguran, kaluwalhatian, kapurihan sa iyong pangalan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Linisin niyo po ang puso't isipan namin, Lord God, para makapag-focus po kami, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Thank you. Thank you, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, once again po, good evening. So, pasimulan na po natin ang gawain ng Panginoon. Gusto ko pong basahin yung sa 1 Corinthians 10:31. Ito po, no, yung verse na to, very familiar sa mga Kristiyano. Amen. Talaga namang, ito yung mga, isa siya sa mga verses na parang unang-unang na-memorize ng mga Kristiyano. Amen. So, yun po yung basahin ko po, no? Sabi niya, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Sa Tagalog po, kaya nga, kung kakain kayo or iinom o anumang gagawin ninyo, gawin ninyo ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So, going back po, no? Sabi ko kanina, parang most Bible verse, one of the most known Bible verses sa mga Kristiyano. Amen po. So, lagi po natin siyang naririnig. Amen po. Even, marami rin pong Kristiyano ang talaga namang memoryado po yung verse na to. Amen. So, parang ang dali-dali po niyang sabihin. Amen po. Or basahin. Amen po. Pero ang tanong po, talaga po bang ginagawa natin na whether we eat or drink or whatever we do, we give glory to God. Amen po. No? So, bago po tayo mag-start, may nabasa po ako na article. Tungkol po siya sa mag-asawang pastor na bumiyahe po sa ibang bansa para po mag-share po ng word ni Lord. Amen. Sa isa pong conference. Yung nangyari po, no, pagdating po nila sa ibang bansa, yung luggage po ng pastora o yung asawang babae po ay nawawala. Amen. So, sa kanila po, no, napaka-importante po nun kasi po nandun po lahat yung gagamitin po niyang damit at gamit po dun po sa conference po nila. So, basically, kung hindi po darating yon, wala po siyang damit, wala siyang choice kundi bumili po. Amen po. Pero syempre po, no, sa ganang sitwasyon, nakaka-frustrate po yung ganon, no. So, yung anak po nila, which is, siya po yung nagsulat ng article na to. Sa loob-loob po niya, sobrang inis po niya sa mga trabahador, sa mga crew ng airlines kasi po, before po sila umalis ng Pilipinas, habilin po nila yung luggage na yon. Pero still, pagdating po nila dun sa bansa na kung saan magaganap po yung conference, nawawala po yung luggage. So, tingnan niyo naman po, no? Pero alam niyo po, no? Nakita niya po yung nanay niya at yung tatay na imbis po magalit at mainis, ang ginawa po nila, pinuntahan po nila yung crew kung saan po pwede mag-complain. Siyempre, sinabi po nila yung complaint nila, no? Pero, yung next na pangyayari po, hindi po niya expect. Kasi po, imbis na daw po magalit at ma-frustrate yung mga parents niya, ang ginawa po nila, share po nila yung goodness ni Lord sa bawat isa, I mean, sa mga crew na nandun, nakaharap nila. Amen po. So, parang ginamit nila yung opportunity na yon, I mean, yung sitwasyon na yon, para patuloy pa rin i-share yung word ni Lord. Amen po. Yung, parang dito, no, dito po, nung nababasa ko to, importante po talaga yung walk the talk. Amen po. Kasi yung pastor at pastora na yon, hindi naman po sa sikat, no, pero kilala po sila kasi malaki po yung church nila dito sa Pilipinas. So, kilala po sila, no. So, alam niyo po yon,
nung nabasa ko po yun, personally, I felt attacked po, no? Kung ako po kaya yung ilagay sa sitwasyon na yon, ano po kaya yung um, magagawa ko? Para kilala ko po kasi yung sarili ko, no? Baka po kung andun ako, magwala ako, mainis ako, may pangit akong masabi sa mga tao, amen. Pero God is good po kasi pinabasa niya sa akin yung article na yon. Amen po. Syempre po, no? Parang na-realize ko na we should really have to walk the talk na alam ng mga tao, Kristyano po tayo. Dapat po, magbigay po tayo ng kapurihan sa Diyos sa kung ano man po ang ginagawa natin. Amen? So tayo po kaya, kung ganun din po kaya ang gagawin natin, kung nandun po tayo sa sitwasyon na yon, magiging kalmado din po ba tayo? Tulad ng dalawang pastor. Amen? At kakayanin pa po ba kaya natin i-share yung goodness ni Lord, yung love niya, yung word niya sa mga tao? Amen po. So tayo lang po yung makakasagot nun. Or even, baka meron na po tayong experience before na nandun tayo sa sitwasyon na nakakainis. Tapos, ano kaya yung re-react natin? Amen po. So, tandaan po natin, no, nilikha po tayo ni Lord. Pinatawad po niya tayo sa ating mga kasalanan. Iniligtas po niya tayo. Kaya naman po, no, dapat sa lahat po ng actions natin, sa biyaya po ni Lord, no, mahirap po to. Mahirap po to. Pero sa biyaya po ni Lord, no, nawa po magbigay po ito lagi ng kapurihan at kaluwalhatian po sa Kanya. Amen. Sa Diyos po. Amen. So, sige po, magtuloy-tuloy po tayo. Pasahin ko ulit po sa Psalms 19:1. The heavens declare the glory of God and the firmament shows His handiwork. Heavens declare the glory of God. So, yung buong creation po ng ating Panginoon, nagmamanifest po or parang natural sa kanila na purihin ng Diyos. Amen. Like for example po, no, yung mga ibon, yung mga huni ng ibon, bakit sila naguhuni? Amen. Ano yung purpose? Bakit sila naguhuni? Amen. So, kinait po sila ni Lord na ganon para po, every time na maguhuni po sila, it means nagbibigay po sila ng glory kay Lord. Yung mga between, yung mga, yung buwan po. Amen. Bakit po sila nagliliwanag sa dilim or sa gabi? Amen po. That manifest na talagang yung kapurihan po ni Lord. Amen. So, create po sila ni Lord na ganun po ang purpose nila. Amen? Na every time na magliliwanag po sila sa gabi, nagbibigay po sila ng glory kay Lord. Amen? So tayo po, no? What more tayo? Amen? That we are created in the image and likeness of God. Amen po. We were considered the most important creation of God. Amen po. So tayo po, ano po yung dahilan natin para hindi po purihin ang ating Panginoon? Amen? Given na itong mga ito, yung mga ibang creation ni Lord na yung iba nga walang buhay pero pinupuri po siya. Amen po? So, tayo po kaya, amen? We were created to glorify God. Amen po? Yun po yung pinaka-purpose natin. Yun po yung that's our purpose. That's our significance and our value in life. Amen? Yung talagang magbigay po ng kaluwalhatian, ng glory kay Lord habang nandito po tayo. Amen? Even more. Amen? Pagkasama na po natin si Lord. Amen po. So, yung pinaka-topic po natin ngayon is glorifying God. Amen. Parang basic, no? Pero, pag marirealize po natin, pag naiisip po natin, hindi po siya ganun kadali. Amen. Na sa lahat po ng ating gagawin, magbigay ng kaluguran kay Lord. Kasi nga po, nandito tayo sa mundong ibabaw na to na puno ng kasalanan, na innate po sa tao ang magalit, ang maging selfish, alam niyo po yon, parang kung hindi lang po dahil sa biyaya po ng Diyos, hindi po magiging mabuti yung tao. Amen? So, kaya naman po, no, tayo mga Kristiyano, pinaka-aasam-asam po natin dapat sa buhay natin, o pinaka-desire po natin, no, every day of our lives po, na sa lahat po na gagawin po natin, magbigay ng kalukuran sa Diyos or kalwalhatian po sa Diyos. Amen? So, first is, we glorify God in our hearts. Amen. So, basahin ko po sa Mark 12:30, no? Sabi niya, and you shall love the Lord with your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. Amen. So dito po na mababasa po natin, no? Ang pagbibigay daw po ng kapurihan sa Diyos ay nagsisimula sa puso. Ayan, with all your heart. Amen. So that being said po, of course,
it involves our emotion, yung intellect po natin, yung will po natin, yung kaluluwa po natin, yun po, no? Tapos yung mind, yung intellect yun, yung strength, yung kakayahan po natin. Amen. So, it all starts with the heart. Amen. Tamang puso. Amen po. So, hindi po natin fully mag-glorify po ang ating Panginoon kung wala po tayong tamang puso. Amen po. So, sa Proverbs 4:23, sabi niya, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. We have to guard our heart. Amen. Sa lahat po ng gagawin natin, protektahan po natin ang puso natin, lalong-lalo na po sa mga hindi magagandang bagay. Or, of course, yung kasalanan. Amen po. Dahil, sa puso po, ang pinaka magmumula po yung magiging actions natin. Amen. Kung paano po tayo magdi-deal sa mga situations. Amen po. And kung paano po natin truly mabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen po. So kaya naman po kailangan po, itama po muna natin ang puso po natin. Amen. Hindi po natin mabibigyan kasi ng kapurihan ng ating Panginoon kung ang puso po natin may issue or hindi tama. Amen. So, it should always start in our heart. So, make sure po, i-assess po natin lagi ang ating mga puso na dapat talagang in accordance po siya sa utos po ng Lord, sa word po ni Lord. Amen po. So, yun po, alam ko po, alam na po natin dapat yun kasi nakakapakinig na po tayo ng mga salita ni Lord. Amen po. So, yun po, always assess our hearts. Amen po. So, next po, Psalms 73:25-26. Who have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. So, dito po, no, malalaman po natin na tama po ang puso natin kapag po wala na pong lasa yung mundo po sa atin. Amen. Yung mga material sa mundo, yung fame, amen, yung, alam niyo po yun, yung promotion, yung wealth, amen. Kung hindi naman po natin yun, ginagawa para sa Panginoon. Amen po. So, kapag ka ang pinakaninanais po ng puso natin, kumbaga po, dapat po ang pinaka ninanais po ng puso natin ay lagi ang Diyos. Amen po. Kumbaga, all out po tayo sa Panginoon. No po? So, i-relate ko lang po, no, yung naging hamon po ni Pastor nung last week. Amen po. So, nag-announce po si Pastor, naghamon po siya na ibigay ang pinaka-the best na offering natin kay Lord nung last Sunday para po sa construction ng church. Amen. Dun sa LO basket or tithes basket po, no? So, tanong lang po natin sa sarili natin, totoo po ba na ibinigay po natin yung pinaka-the best natin? Amen. Masasabi pa rin po ba natin yung sa Psalms 73:25b na there is none upon earth that I desire besides you. Amen. Talaga po bang desire lang ng puso natin ay si Lord? Baka naman po, no? Ang dami po nating reservations. Like kahit yung maliliit na bagay na hindi ako magbibigay kasi meron akong tinatarget na bilhin ng sapatos, kasi kakain kami sa Eat All You Can, kasi gusto kong bumili ng ganito, ng bagong bag, ng bagong ganyan. Alam niyo po yon, or manood ng sine, pumunta sa mga iba't ibang lugar. Amen po. So, yung mga ganong pong reason, no, sobrang babaw po nun para ipagpalit po natin si Lord. Amen po. Or para hindi po tayo magbigay. Amen po. So, yun po, no, yung hamon na yun, i-assess po natin yung sarili natin. Binigay po ba talaga kaya natin ang pinaka-the best po natin dun sa love offering basket na yun. Amen. So, lahat po tayo magsabi ng ouch. Ouch. Amen. Para sa ating lahat po, yung word nito, ni Lord na to. Amen po. Tayo nga po, no, marami po sa atin, no, hindi pa nga po natin
na todo yung pera natin. Amen. Na zero balance yung bank account natin or negative pa nga po, 'di ba? Marahil po yung iba, oo, nagawa na po yun. Pero marami pa rin pa rin pong mas chill, mas wala lang pakialam. Amen. So, nasa sa atin na po yun. Amen po. So, and then next, Matthew 15:8. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Ito po yung mahirap at masakit. Amen po. Wag lang po tayong puro salita. Nawa po tunay at seryoso po tayo sa puso po natin na ang desire po natin ay magbigyan ng kaluguran si Lord. Amen po. So, yun po no, isang way po na mabigyan po natin ng kapurihan si Lord ay ang mahalin po natin siya ng buong buo. No reservation. Amen. So, pag-iisipin mo po no, mahirap maging Kristiyano, pero sa biyaya po ni Lord, amen, kung may desire po tayo na mag-glorify po si Lord sa buhay po natin, tutulungan niya po tayo. Amen. Laging nandiyan yung Holy Spirit para kung gusto mong maging madamot or hindi magbigay, i-remind ka ng Holy Spirit na bakit hindi ka magbibigay? Lahat nga ng sources na meron ka, si Lord yung dahilan or sa kanya lahat ng galing. Amen. Kung totoo po tayo, amen, na talagang tinanggap natin po si Lord. Amen. Na maging Lord sa buhay po natin. Amen. Kasi nandyan po lagi yung Holy Spirit Nandyan po siya lagi para mag-convict sa atin sa time na gusto po natin gumawa ng hindi mabuti. Amen. So, yun po yung sekreto. Mahalin po natin si Lord ng buong puso natin, ng buong kaluluwa natin, ng buong pag-iisip po natin, ng buong lakas po natin. Amen. So, yun po yung first. Next po, we glorify God with our worship. Amen. Psalms 50:23, whoever offers praise glorifies me, and to him who orders his conduct aright. So, yun, sinasabi po yan, no? Blameless. Sorry po, no? So, yes po, worship includes yung ating pagsasamba, tuwing may gawain po sa church, yung ating pag-aawitan, yung pag-aawit, ano yun? Pagsising. Pagsising ng mga worship songs, pagbabasa po ng Bible, pagdadasal, pagpa-fellowship, kasama ng kapatid, no po? Worship po lahat yan. Yes po. Worship po lahat yan. Amen? Pero, alam niyo po, worship is really more than that. Yung Sunday every Sunday, nasa church ka, Wednesday nasa church ka, Saturday, after Saturday, nasa church ka, amen? Yes, kumakanta ka ng worship songs. Yes, nagbabasa ka ng Bible. Amen? Pero, yun po, no? Glorifying God with our worship, ang ibig sabihin po nito, no, means really humbling ourselves before the Lord, offering ourselves as a worship to the Lord. Amen po. Ibig po sabihin nito, no, lahat po ng gagawin natin, desisyon na tatahakin natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral po natin, sa bahay po natin, sa pamilya natin, ano pa ba? Sa mga kaibigan po natin, sa kung ano man po ang meron tayo, as in lahat, sumusunod po tayo sa Diyos. Amen po. Yung sinusundan po natin yung utos ni Lord para po patuloy pong mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So, kaya naman po, no, kailangan lagi po nating i-involve si Lord. Amen. Sa lahat ng hakbang po natin na gagawin po natin sa buhay natin. Amen. Hindi po yung bara-bara, hindi po yung sorry. Hindi po yung pagdesisyon ka na lang ng sarili mo. Hindi po. Amen. Pag Kristiyana na po tayo, kahit na gustong-gusto po natin, kahit na gustong-gusto nyong mag-asawa, kung wala pong go kay Lord or go signal kay Lord, no pa rin. Amen po. Matuto po tayo na lahat po ng desisyon po natin, ini-involve po natin si Lord. Amen? Na talagang pinagpipray natin ng masinsinan, hindi lang out of, biglaan, or dahil impulsive tayo. Hindi po. Kailangan po, laging involved po si Lord. Amen? Para po maging maayos po yung tahakin po ng buhay natin. Kasi kung wala po si Lord, ay magiging masilimuot po. Magiging walang kabuluhan po yung buhay po natin. Amen?
So next po, no, Psalms 149:4, for the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. Nalulugod po si Lord sa mga tao in general. Yes po, in general. Mahal po tayo po ni Lord. Lahat po tayo. Amen. Pero sabi po dito sa Psalm na to na nabasa po natin, no, pinaka nalulugod si Lord sa mga anak niya na mapagpakumbaba. Yung mga anak niya na talagang binababa ang sarili para talagang si Lord ang mapurihan sa kanilang mga buhay. Amen. Dahil alam niyo po, no, sabi nga po kanina ng word ni Lord, no, kinreate niya po tayo, tayong mga tao. Amen. So, sino po yung pinaka sovereign? Siya lang. Amen. So, wala po dapat ibang maitaas, kundi si Lord lamang po. Amen po, sa buhay natin. Amen. So, yun yung worship po natin. Amen. Na, we should humble ourselves before the Lord sa lahat ng gagawin po natin. Nawa magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, no, sabi sa John 3:30, He must increase and I must decrease. So in our worship to God, we must humble ourselves before Him. Amen po. We must acknowledge that He is sovereign over all. Kaya naralapat lamang po sa Kanya ang lahat-lahat po ng ating papuri, maging anuman po ang gawin natin, sa Kanya lamang po. Amen? So lastly, we glorify God with our lives. Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So tandaan po natin, no, bilang isang Kristiyano, ang ating life testimony, amen, ay isa sa mga pinaka dapat po nating ingatan. Amen po. Ang buhay po natin mismo, amen po, ito ang pinakaunang fruit po ng pagiging Kristiyano ay ang change life. Amen. So, kung tayo, sinasabi po natin na Kristiyano po tayo, pero hindi naman po tayo nagbabago. Amen. Na pareho pa rin po yung buhay natin nung hindi tayo Kristiyano. Sa ngayon, na Kristiyano na po tayo, paano po natin mag-glorify si Lord noon? Paano po makikita ng mga iba si Lord sa buhay po natin? Amen po. So, kailangan po natin talagang pinaka-ingatan yung life testimony po natin. Amen? Dahil ito po yung isa sa mga tinitignan or basihan ng mga tao kung totoo po ba ang pagiging Kristiyano natin or kung totoo po ba yung Diyos na pinaglilingkuran po natin or pinupuri na po natin. Amen? Amen po. So, ayun po, no? Another po sa Colossians 3:17, and whatever you do or say, do it as ano daw po, representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Amen po. So, ang bigat po nun. Ang bigat po nun. We are Lord's representative. Amen. Tayong mga Kristiyano, kaya siguraduhin po natin na lahat po ng ginagawa po natin, nagbibigay talaga ng kapurihan sa Diyos. Dahil po, imagine po, pangalan po ni Lord, yung dala-dala po natin. Hindi po pangalan ng sino man. Amen. Hindi po pangalan natin. Amen. Sabi nga po, no, ng mga leaders natin, once na tinanggap na po natin si Lord, hindi na po ito si Danica eh. Amen. Danica Christian na siya. Amen. Or, yun nga po, no, kung sino man po, basta yung surname natin, Christian na siya. Ibig sabihin, we are bringing the name of the Lord sa lahat po ng makikita natin, sa lahat po ng ginagawa natin. Amen po. So, yun po, no? Pakaingatan-ingatan po natin yung testimony natin sa bawat isa. Kasi po, representative po tayo ni Lord dito sa mundong ibabaw. Na ito, amen. So, next. Romans 11:36, for from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Amen. So kung ano man, again, kung ano man po ang meron tayo ngayon, kung nasaan man po tayo ngayon, sa lahat, karapat-dapat po si Lord sa mga namapurihan. Amen. So, maging mabuting patotoo po tayo sa lahat ng mga tao. Huwag po tayong maging katitisuran. Amen. Sa kapwa natin Kristiyano at sa mga taong nakapalibot po sa atin.
So, there po, no? Doon po nagtatapos yung mga points po natin. 3 lamang po yan, pero syempre marami pa pong iba. We, as a summary po, we glorify God in our hearts. We glorify God with our worship, and we glorify God with our lives. Amen? So, sa conclusion po natin, basahin ko lamang po itong lahat ng verses na to kung saan nagpapakita po sa Bible na karapat-dapat pong luwalhatiin, karapat-dapat pong purihan ang ating Panginoon. Napakadami po, no? Pero ilan lang po yung kinuha ko. Amen. Ang sarap po kasing binabasa. Amen. Yung mga ganitong verse na talaga nagbibigay po ng papuri, nagbibigay ng kaluwalhatian. Amen. Sa ating Panginoon. Amen po. So, sa Romans 16:27, to the only wise God be the glory forever. Galatians 1:3, God our Father and the Lord Jesus Christ, to whom be the glory forever. Ephesians 3:21, to him be the glory to all generations forever and ever. Philippians 4:20, now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen. 2 Timothy 4:18, to him be the glory forever and ever. Hebrews 13:21, Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. 1 Peter 5:11, to him be dominion forever and ever. 2 Peter 3:18, to him be the glory both now and to the day of eternity. And lastly, Jude 1:25, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen. Kaya naman po, unto him be all the glory. Amen po. So, yun po, no? Unto him be all the glory sa buhay po natin. Amen. So, dun po nagtatapos ang gawain po ng ating Panginoon. Nawa po, may natutunan po tayo at nawa po ang buhay po natin ay patuloy na magbigay ng kapurihan at kalwalhatian sa Diyos. Amen. So, let's pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. You are so, so good, Lord God. Salamat po, Lord God, sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin, Lord, para patuloy po kayong mapurihan, Lord. Dalangin po namin sa lahat po ng gagawin po namin. Magsisimula po ito sa puso, Lord. Sa lahat po ng worship namin sa iyo, sa lahat po, ang buong buhay po namin, Lord, ay magbigay po ng kalwalhatian sa iyo, Panginoon. At dahil sa biyaya mo, Panginoon, at dahil sa tulong mo, Lord God, we know, Lord God, kung may desire po kami na patuloy kang mapurihan, mangyayari po iyon, Lord God. Salamat, Lord. Salamat sa iyong paggabay, sa iyong pagsama, sa aming gawain, sa iyong gawain ngayon through New Life in Christ, Lord. Salamat po, Lord God, sa lahat po ng salita niyo na narinig po namin, Lord. Salamat, Lord. Muli pinibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Unto him be all glory po. God bless po. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko, kaligayahang di kayang ibig. Sa'yo ko lang nalaman, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasapat sa'yo, kagandahan ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasapat sa'yo, kagandahan ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasapat sa'yo, sa kagandahan ang kasiyahan, tunay na nadarama. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord God, once again, Father, we thank you, Lord God, sa ginawa mo, Lord God, ngayong oras na to, Lord God, sa katagumpayan ng iyong gawain, Panginoon. Kaya naman, Lord God, muli po namin sa iyong ibinabalik ang pinakamataas ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. God bless you po. See you tomorrow.